Hollywood TV. Lumabas si Margie ng kanyang silid. Nadatnan niya sa sala si Zyboy na nagmamano sa kanyang mama. Ang akala niya ay nakahanda na siyang harapin ito, pero lalong nanlamig ang mga kamay niya pagkakita rito. Nakasuot ito ng white polo shirt na may pulang seam sa collar at banggas. Tinernohan nito iyon ng cream cargo shorts at puting sneakers. "Ready ka na ba, baby?" Tanong nito sa kanya nang makita siya. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap dito. Lihim na nagpasalamat siya nang sumagot ang mama niya. "Walang baby rito. Sino ka nga ba? Pakitawag mo nga si Margie at gusto ko na kamong umuwi to." Hinarap nito ang mama niya. "Tita Clara, ako po to, si Zyboy, ang future son-in-law nyo." "Son-in-law? Anong ibig mong sabihin?" "Boyfriend ka ng anak ko?" "Hoy, tigil-tigilan niyo muna ang boyfriend na yan ha. Magtatapos muna sa pag-aaral ang anak ko." "Isa na nga accountant ang anak nyo. Nasa tamang edad na rin siya para mag-asawa," ani Zyboy. Bago pa magtalo ang mga ito ay lumapit na siya at humalik sa noon ng kanyang mama. "Ma, nakapagluto na po ako ng hapunan. Si Manang Lupi na po uli ang bahala sa inyo." Tila nakakatindig ng tumango ito. Hinilan niya sa kamay si Zyboy. Ilang beses niya ito pinagsabihan na kapag nakikipag-usap ito sa mama niya, dapat isikapin itong maging normal ang pakikipag-usap at hindi yung parang nagpapaalala. "Sandali, nasa na nga palang anak ko? Anong oras na ba? Kanina ko pa hindi nakikita ang batang yun ah." Magsasalita na sana siya nang sanyasan siya ni Manang Lupe na lumabas na. "Ang haba kasi ng tulog mo kanina, Clara," sabi nito nang harapin ang mama niya. "Binabantayan ka nga niya habang natutulog ka. Umalis muna siya dahil may date sila ni Zyboy." "Salamat, Manang," she mouthed. Kahit buntong hininga ay hindi makuhang iparinig ni Margie kay Zyboy. Wala rin siyang kibo. "May problema ka ba, baby?" Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa tinted na bintana ng Ford Expedition nito. Doon ay nakikita niya ang reflection nito. "A pen for your thoughts." Sagot niya kung sagot ng matawag ni iyon. Umayos siya sa pagkakaupo at humarap dito. "Yes?" Tila naiinip ang tanong nito. Ganon din ito sa opisina kapag may gustong klaruhin sa mga empleyado. Napaka-mainiping tao nito. Madalas sinadadalad nito ang pagkaboss nito kapag silang dalawa magkasama. "Hindi ba sumasagi sa isip mo na maaaring may inililihim ako sa'yo?" Panimula niya. Iniliko nito ang sasakyan papunta sa Rizal Avenue. "Well," nagkibit balikat ito. "My mind is too occupied with how my business goes. Somebody else's secret is none of my business." "Pero hindi ako somebody sa'yo," protesta niya. "Baby, lahat ng tao ay may sikreto. Ikaw for sure ay mayroon din. I deeply appreciate it if you could share it to me. Pero kung ayaw mo, I'm gonna respect your privacy." Patay. Aniya sa isip. Paano ba niya mapipigay ito kung gano'n ang pananaw nito sa isang lihim? Hindi man nito tahas ang sinabi, ay ayaw nitong pakialamanan ng iba ang anumang nililihim nito. So, untag nito sa pananahimik niya. Nilingon pa siya nito. "Aren't you going to tell me the secret of yours?" "Hindi," matigas na sagot niya. "Sa palagay ko ikaw ang may dapat aminin sa akin." Tinakpan nito ang preno nang muling silang maipit sa traffic. Malapit na sila sa Alaya Avenue. "Iyon ba ang gumugulo sa isip mo? You mean, nakarating na rin sa'yo ang balita?" Namilog ang mga mata niya. Ang ibig bang sabihin nito ay hindi na talaga lihim ang tungkol sa pagiging ama nito? Pero bakit parang relax ito at nakuha pang ngumiti? "Alam mo ba kung gaano ito kasikat sa akin?" Huli na nang maisip niyang masyado pang maaga para sa isang komprontasyon. Nasabi na niyang nasa loob niya. "Baby," nakakunot noong tanong nito. "Please calm down. Mamaya natin to pag-usapan pagdating natin sa Henry's." Pero hindi na niya pigilan ng sarili.
Parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit kaya paano siya makakapagpahinahon. Sinabi na niya rito na natuklasan niya. Halatang nagulat ito pero agad ding nakabawi. I was kept secret dahil naging kahihiyan siya ng pamilya namin. Pero ngayong bumalik na siya sa Pilipinas, he will no longer be secret. Kahihiyan? Pinandilatan niya to. Yun ba ang tingin mo sa bata kaya hindi mo siya pinanagutan? Baliwala rin ba siyong anak mo? Tiningnan siya nito. Nasa mukha nito ang labis sa pagtataka at pagkabigla. Nasasaktan ako sa paglilihim mo sa akin. Sana noon pa ay naging honest ka na sa akin. Bumaba ang tingin ko sa iyo dahil sa pagtalikod mo sa responsibilidad mo at pagkakait mo ng karapatang mabigyan ng masayang pamilya ang anak mo. Baby, hindi ko alam ang... Huli na para maipaliwanag mo, Zyboy. Hindi na ako makapagpapakasal sa iyo. Huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan. Binuksan niya ang pinto sa tabi niya at mabilis na bumaba. Bumaba rito ito at hinabol siya. Nag-umpisa ng umandar ang mga sasakyan kaya napilitan itong bumalik sa sasakyan. Tumawid siya sa kabilang lane kahit muntik-muntikan na siya masagasaan. Malaki at mabilis ang mga hakbang niya. Siniguro niyang hindi siya maaabutan ni Zyboy. Nagising si Margie sa malakas sa pagtunog ng kanyang cellphone pero agad din iyong naputol. Sa magkahalong pagod at sakit ng kalooban ay hindi na niya nakuhang i-off ang cellphone niya. Tiningnan niya ang oras sa wall clock. 4:00 pa lang na madaling araw. Hindi mawala-wala sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Zyboy. Isa pa ay hindi siya sanay na matulog sa ibang bahay. Nakitulog siya sa bahay ni Manang Lupe dahil alam niyang pupuntahan siya ni Zyboy sa bahay nila. Naging uli ang cellphone niya. Si Zyboy lang ang magtatangkang tumawag siya ganoong oras para kulitin siyang makipag-usap dito. Pero nang tingnan niya ang screen ng cellphone niya ay hindi pamilyar ang numerong nasa screen niyon. Napilitan siyang sagutin ang tawag. Hello, Margie? Nasaan ka ba? Kanina pa kitang tinatawagan. Sinaklot ng kaba ang dibdib niya. Walang dahilan para tawagan siya ng mami ni Zyboy na si Mrs. Lorena Montevillo. Hindi siya gusto ng ginang para sa anak nito. Pero ng mga sandaling iyon ay nahimigan niya ang panik sa boses nito. Narito ako sa Makati Med. Patuloy na sabi niya rito. Halatang natataranta. Naaksidente si Zyboy at malubha ang lagay niya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa sinabi nito. Hindi pa alam ni Margie kung gaano kalubha si Zyboy. Maaring magulo ang isip nito dahil sa pagtatalo nila kaya naaksidente ito. Tita, ano pong nangyari? Tanong niya kay Mrs. Montevillo. Pagdating niya sa ospital, nanibago siya sa itsura nito. Sanay siyang nakikita ito na naka-makeup at posturyosa. Pero nang mga sandaling iyon ay walang bahid ng anumang kolorete mukha nito at nakalugay lamang ang mahabang buhok. I was supposed to ask the same question, sabi nito. Hindi matalim ang tingin nito sa kanya pero nararamdaman niya ang bigat sa tono nito. Anong nangyari? Hindi ba kayo magkasama kagabi? Bakit nag-iisa sa sasakyan ng anak ko nang maaksidente siya ng oras na dapat ay magkasama kayo? Nagbaba siya ng tingin. Nagkaroon ho kami ng pagtatalo kaya iniwan ko siya. Pag-amin niya. Nagunahan sa pagdaloy ang mga luha niya. Nasapon nito ang noo. Pumikit ito ng mariin at tila nahihinigang sumandal sa dingding. Nagtalo kayo habang nagdadrive siya at pagkatapos ay iniwan mo siya? Tumango siya. Hiniling niyang sana'y mawala na siya sa harap nito. Gusto niyang makita si Zyboy. Gusto niyang matiyak na magiging maayos ang kalagayan nito. Nasaan ho siya? Gusto ko ho siyang makita. Nagmamakaawang sabi niya. Bago pa ito makasagot ay bumukas na ang pinto ng operating room at lumabas dun si Harold, ang surgeon na matalik na kaibigan ni Zyboy. Sinalubong ito ni Mrs. Montevillo. Walang pag-aatubiling sumunod siya. Harold, how was he? Napinsala ang spinal column ni Zyboy. We have to do a series of tests para malaman kung gaano kalala ang damage at para ma-determine kung ano ang treatment na dapat ibigay sa kanya. Sagot ni Harold. I suggest tawagan niyo si Tito Ramon sa Chicago para maihanda na rin ang lahat at kapag inilipad natin dun si Zyboy, ihahanda ko na ang mga kakailangan ni papeles for immediate and safe transfer. Mas malaki ang posibilidad na recover niya sa US dahil mas advanced ang mga facilities doon.
Nagprotesta siya dahil malalayo sa kanya si Zyboy. Baka mas delikado para sa kanya magbiyahe. Stop that nonsense! Mahina pero mariing saway sa kanya ni Mrs. Montevilla. Alam ni Harold ang makabubuti para sa anak ko. Harold, pwede ko na bang makita man lang si Zyboy? Nagsusumamong sabi niya. Hindi nakaligtas sa mga mata niya nang matingnan ito at si Mrs. Montevilla. Kung ano man ang kahulugan ng tinginan ng mga ito ay hindi niya alam. Kayo ni tita ang una kong sasabihan kapag pwede nang makita o malapitan si Zyboy. Tugon nito. Gusto ko lang siyang makita, please. Margie! Saway sa kanya ng ginang. Pinagpapaliwanagan siya nito. Kahit walang malay ang isang pasyente, nakakaramdam sila ng stress kapag may lumalapit sa kanilang mga emosyonal na tao. Kaya huwag kang magpumilit. Maghintay na lang tayo sa pasabi ni Harold. Ang mabuti pa ay umuwi ka na muna. Hindi na siya umimik. Mukhang wala na siyang magagawa kung iyon ang desisyon nito at ni Harold. Bago siya umuwi ay tumawag siya sa bahay ng department head nila. Nagpaalam siya na hindi muna siya papasok sa trabaho. Ipinaliwanag din niya kung bakit. Naunawaan naman siya nito. 11:00 na ng umaga nang magising si Margie at maalinsangan ng panahon kaya nanlalagkit siya sa pawis. Tuluyan ang nagising ang diwa niya nang mapatingin siya sa manikin. Sukat doon ay naalala niya si Zyboy. Dali-dali siyang bumangon mula sa kama at gumayak para bumalik sa ospital. Manang Lupe, wala bang tumawag sa akin? Tanong niya habang inihahanda mga gagamitin niya sa paliligo. Wala naman, simpleng tugon nito. Lalong hindi na panatag ang loob niya. Hindi pa siya tinatawagan ni Harold gaya na napagkasundoan nilang gagawin nito kapag nagkamalay na si Zyboy. Ang ibig sabihin ay hindi pa niya maaaring makita ito. Naghahanap si Margie ng slot sa parking nang matanaw niya sa tapat ng emergency room ang itim na Hyundai Tucson ni Mrs. Montevilla. Natitiyak niyang pag-aari nito iyon dahil sa plate number. Isa pa ay tinawagan siya nito at pinapupunta sa ospital kaya natitiyak niyang naroroon ito. Habang naghahanap siya ng parking space ay mayat-maya niyang nililingon ng Tucson. May ambulansya sa unahan niyon. Nakapark iyon sa mismong daanan ng emergency room. Nang makakita siya ng available parking space ay saglit siyang nag-concentrate sa pagmamaniobra ng kanyang kotse. Ilang beses siyang umatras at umabante bago niya na-park ng maayos ang kanyang sasakyan. Pinatay niya ang makina at sandaling tumanaw sa emergency entrance. Nakita niya ang isang nurse na umakyat sa likod ng ambulansya. Nakataas ang kanyang kamay nito na may hawak na dextrose. Sina Harold at Mrs. Montevilla naman ay sumakay sa sasakyan ng ginang. Kinabahan siya. Dali-dali siyang umibis ng kanyang sasakyan. Naalala niya ang sinabi ni Harold nung nagkakaharap sila ni Mrs. Montevilla. Dadalhin na ng mga ito si Zyboy sa Amerika. Bakit hindi man lang siya sinabihan ng mga ito? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.